Na kami, parating na at di nyo kayang banggain ang mga higop, gang. Pero ang isang grupo ng mga kabataang nakilala ng emergency, hinihigop palabas ang krudo mula sa mga jeep para pagkakitaan. Kung tawagin nila ang kanilang grupo, Higop Gang. Nagagala-gala kami. Kung saan may makita sa sasakyan, doon kami. Ang pinakabata nilang miyembro, si Estong, 10 taong gulang. Turuan lang po ng mga barkada. Kasi po dahil wala rin po kami makain. Kaya po, ginawa ko yun. Sa kanilang kakaibang hanap buhay, isang manipis na hose o straw ang kanilang puhunan. At ang galing sa paghigop at pagbuga ng krudo sa kanilang lalagyanan. Ang nakuha nga nilang krudo bago ang gabing nakapanayam namin siya. Walang kagatol-gatol niyang isinasalin sa ibang bote gamit ang straw sa kabila ng amoy at lasa nito. Paghigop po namin, tsaka pagka binuga na namin, nag-iiba po yung lasa pag nabuga na namin. Mapait-pait po na mainit-init. Pero minsan hindi maiwasan, nakakalunok rin daw siya ng krudo. Mainit po yung katawan ko. Mainit na masakit ang ulo ko. Hindi lang amoy at lasa ng krudo ang kinakarap na hirap ng mga tulad niya. Si Rudy, 16 na taong gulang, kahit minor de edad, nakulong na isumplong siya ng may-ari ng jeep na kanyang pinagnakawan. Nareklamo po ako. Tapos dinala po ako sa munisipyo, pinakulong ako ng may-ari para madala po daw ako. Pero ang rehas ng kulungan o ang mahuli sa aktong pagnanakaw, hindi nakapigil kay Rudy para ipagpatuloy ang kanyang iligal na trabaho. Sa isang jeep, kapag sinuwerte raw, dakakuha ng higit 1 litrong krudo ang barkada. Ang isang bote na 1.5 litro, binebenta nila ng 75 pesos. Mas mura ng halos 15 pesos sa gasolinahan. Isa po nakaka-300 kami na pinaghati-hatian na namin. Dahil sa kakarampot lang ang perang naiuwi sa pamilya, patuloy ang Higop Gang sa kanilang gawain. Ang target nilang jeep ay kadalasang nasa madilim na bahagi ng kalsada. Tik-tik namin yung jeep na yun na maraming krudo. Tapos, titirahin namin ngayon yun. 1 minuto lang, nagpulasan na mga kabataan. Wala po kami nakuha. Wala na pong laman. Isinusugal ng tulad ni Rudy at Estong ang kanilang kaligtasan. Pero kapalit ng konting kita, ang malaking banta ng paghigop ng krudo sa kanilang kalusugan. Sa isang pagsusuri, maswerteng walang kakaibang karamdaman sina Estong at Rudy. On physical examination, normal naman yung result. Wala akong narinig na findings sa kanilang lungs, na yun ang primary concern natin pag may mga kerosene ingestion. Pero ipiniluwanag sa kanila ni Dr. Pancho ang posibleng mangyari sa kanila. Pinakadelikado niyan pag pumunta sa baga. Kasi magkakaroon ng pamamaga doon sa daanan ng baga. Yung tinatawag nating chemical pneumonia. Ayon kay Dr. Pancho, kapag nasamid o naubo ang humihigop ng krudo, magbubukas ang daanan ng hangin sa lalamunan papuntang baga. At imbis na sa tiyan, sa baga ito didiretso. Dahil sa kemikal, maaaring mairita ang lining ng baga, mamaga at magkatubig ito. Mahirapan siyang huminga kasi magkaroon ng pagbabara. Tapos magkakaroon ng tubig na pwedeng ikahirap niyang paghinga, tapos pwedeng eventually fatal sa kanya. Toxic o nakalalason din ang krudo kapag na-ingest o nainom. Ang 10 ml ng krudo ay posible ng ikalason ng makakainom nito. Kaya nang malaman ito nila Estong, Itigil ka na. Opo. Dahil sa pagsipsip po ng gasolina, mamaya po mainom ko. Madisgrasya po ako. para tuluyang mailayo ang mga tulad nila sa ganitong gawain, kailangan daw ang tulong ng kanilang magulang. Hindi po ito tama. Hindi po ito isang laro. Ang pagnanakaw ay isang laro. Ang petty crimes na to ay lalaki at lalaki, and it will be a social problem. Sa gawaing pagnanakaw ng krudo, hindi lang may-ari ng jeep ang nagiging biktima, kundi pati na rin ang grupo ni na Estong at Rudy. Sa bandang huli, ang kanilang musmos sa katawan, mga nganib sa susunod na humigop pa sila
isdang crudo. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako naman yung kapuso, Arnold Glavio, dito sa Emergency. Sisiguraduhin una ang buhay at kaligtasan mo. Sama-sama tayo, magkakaisa. Emergency. Emergency.